ganito mag-English ang isang abogado. Mga DDS, ganito mag-English ang isang abogado, ha? O, pakinggan natin si Atty. Ligutan. Ito ay legit na abogado. Ewan ko lang si Sarah kung abogada yan. Work that this endeavor entails. It will not be an easy task unseating and removing from office the Vice President of the Republic, but it is a task that we do not take lightly. We know this is a solemn obligation that we have to the Filipino people to exact accountability even from the highest of officials of the land. What really motivated me from joining the private prosecution team is the story of a school principal that is ordered to be imprisoned for 11 years for pocketing 5,000 pesos. 11 years for pocketing 5,000 pesos for a school principal. What signal would it give to our children? What signal will it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting Vice President for misusing millions of pesos of public funds? We are here because we are advocates of the rule of law. We believe that the law must be applied equally with force to everyone, no matter how high your stature is in society. Having a famous family name should not give you a free pass. You should be held accountable as with any other Filipino out there. That's all. O, diba galing? Sabi niya, kahit ano pa ang status mo sa buhay mo, kahit gaano pa kataas yung status mo sa buhay mo, or kahit ano pa ka-famous yung apelido mo, hindi yan magiging free pass para hindi mo panagutan ang iyong kasalanan. Dapat panagutan mo pa rin. O, gets niya? Naintindihan niyo ba yung DDS? Yung 5,000 nga lang yung pinakit, yung binulsa ng principal doon, kinulong ng 11 years. Tapos si Sarah nga milyon-milyon yung ninakaw sa kabanang bayan, ayaw niyong mapanagot. Naintindihan niyo yon? Napakaklaro. Diba? Napakaklaro po na sinabi ni Atty. At hindi po yan naintindihan ng DDS. Malamang. Diba, Claire? Tapos sila magreklamo, sila na ang batas sa Pilipinas ay hindi pantay. Samantala, kayong mga DDS, kayo yung legit na nagpapatunay na hindi dapat maging pantay ang batas sa Pilipinas. Bakit? Kasi kung makapangyarihan ng inyong sinusuportahan, ayaw nyo mapanagot. Pero pag mga ultimo lang, gusto nyo ikulong. O ganyan yan, tapos magreklamo kayo, hindi pantay ang sa Pilipinas dahil din sa atin. Dahil sa pinagagawa natin. Magreklamo, kayo na magreklamo na hindi pantay ang batas sa Pilipinas, pero kayo lang din ang pasimuno. Diba? Kung may pananagutan si Sarah, managot siya. Hindi ka pangimatyan nyo. Tandaan nyo, bansa nyo ang ninanakawan. At kabilang ka sa ninanakawan niya. Hindi lang pera ng taong bayan yung ninakaw, kundi pati edukasyon ng kabataang Pilipino. Hindi nyo pa rin na-gets yan, DDS? Wala na talagang gamot sa katangahan kung araw-arawin nyo pa yan. O nga mga politisyan natin, mga politiko natin, may ginawang katarantaduhan, may matibay na ebidensya, meron siyang pananagutan at meron siyang dapat pagbayaran sa atin, hayaan nyo managot! Hindi kayo kung ano-ano kayo sinasabi nyo dyan, malinis yung si Sarah, malinis, o ngayon harapin niya yung impeachment. Marami pa kasi mga DDS dito kung sino pa yung nagnanakaw sa kanila, yun pa yung sinusuportahan nila. Ebidensya na ba nandito? Ebidensya. O ngayon, kung may ebidensya na nagnakaw si Sarah, ano gagawin mo? Palakpakan mo? Palakpakan mo dahil nagnakaw sa sambayan ng Pilipino? O magbulag-bulagan ka na lang. Magbulag-bulagan ka na lang bilang isang DDS, ipikit mo yung mata mo, tapos sabihin mo, it's okay, Sarah. Idol pa rin kita. Duterte pa rin kami kahit magnakaw ka pa nagmagnakaw. Ganon? Tigilan nyo ng kabulukan ng utak nyo kasi nadadama yung mga matitinong Pilipino. Diba? Tapos ikaw na DDS, ikaw sasabihin mo sa sarili mo, ayaw namin sa korupsyon. O kung ayaw sa korupsyon, hayaan yung mapanagot lahat ng mga politiko kahit yung idolo mo. Diba?
Kung mayroong investigasyon at nagtutukoy na may ebidensya sa iniidolo mo, hayaan mo siyang harapin. Ganun lang. Kung ayaw mo ng korupsyon at gusto mong matigil ng korupsyon sa ating bansa, simulan natin yung sa pagbabago ng mindset natin. Hindi kayo pangimatyan pa natin yung mga politiko nga nagnakaw sa atin, na ganima man puro. Nangangarap ka ng magandang bansa, pero hindi ka naman nag-iisip ng maayos, hindi ka naman namimili na susuportahan mo ng matino. O tapos, niloloko mo lang sarili mo, ginagawa mo lang tanga araw-araw yung sarili mo pagkagayaan. Na kahit alam mo na niloloko ka ng politisyan, ninanakawan ka ng politiko, andun ka nagpakamatay-matay ka dito sa suporta sa iya. Di ba? Kung gusto ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo, baguhin mo yung mindset mo. Kung may dapat panagutin, panagutin, kahit iniidolo mo ka yan. Ganun lang. Kaya nga ako pag sinabi nyo, ipakulong si BBM, ipakulong nyo kung may ebidensya kayo. O, ipakulong.